Punta po tayo ngayon sa sa Malabon Polymedic dahil dala ko na po yung baga ko. Tumingin kami ng bahay nung nakaraan dito. Yan po ay sinyalis ng isang buntis. Kapag malakas daw pong kumain ang isang aso na babae ay possibly buntis. Bounds. Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode, nandito po ulit tayo ngayon sa Robinson's Town Mall, Malabon, sa may workplace ko po. Yun. So maaga po akong pumasok ngayon dahil wala pa akong ulam. At bago tayo mag-in, ay dadaan po muna tayo ngayon sa supermarket para bumili ng ulam. So nag-crave ako ngayon sa Century Tuna. Parang pagpasok ng taong ito ay hindi pa ako ulit nakakatikim ng Century Tuna, kaya yun na lang yung bibilihin natin. Tapos bibili na rin siguro ako ng ng tinapay para kapag medyo nagutom ako ay meron tayong backup. So let's go. Ang ganito palang bilog ay 48 pesos. Tapos ang ganito ay 38. So dito na tayo sa sa medyo malaki. Kasi medyo nabibitin po ako dito sa sa medyo maliit. So kuha po tayo. Kukuha rin po pala tayo nito, Choco Mocho na cookies, Choco Caramel. Bibili rin po tayo ng ng sterilize. Mga dalawa. Tingnan po muna natin kung may malamig. Wala pong malamig na sterilize. Balik na lang tayo, kuha na lang tayo kahit hindi po malamig. Chinek natin dito sa kabilang chiller, kaso wala rin talagang sterilize na malamig. Check naman po natin yung paborito nating prutas kung may benta sila ngayon. Tara na. Wala pong prutas for today's video. Punta tayo ngayon sa sa Malabon Polymedic dahil dala ko na yung baga ko. So mag-inquire tayo kung magkano magpa-x-ray. Yun. Dahil nga nakaraan ay pumunta tayo doon pero hindi tayo nakapagpa-x-ray, parang malabo. Wait lang, ulitin natin. Punta po tayo ngayon sa sa Malabon Polymedic dahil dala ko na po yung baga ko. Nung nakaraan nga ay pumunta kami kaya para magpa-x-ray, kaya lang hindi ako natuloy. So ngayon mag-inquire po ako kung magkano magpa-x-ray tsaka kung available po ngayon yung laboratory. So, uminom po ako ngayon ng sterilize, kaya bumili po tayo ng sterilize. Pero kung hindi man tayo matuloy ulit ngayon sa sa pagpapa-x-ray, so at least nakainom ako ng sterilize. Yan, so malapit lang naman, tatawid lang dito mula sa Robinson, Malabon. Let's go. A few moments later. Tapos na po tayo magpa-x-ray mga kayami. At babalikan na lang po natin ng mga mamaya or pwedeng bukas na rin po dahil hapon na rin naman. Yun, so bali dito sa kailangan na ang request form, ID. So yun lang naman yung yung kailangan. And then yung price niya naman po is 300. Medyo pricey pala rito. Pero okay lang kasi naman siya. I-reimburse ng company. So since naman to, requirements ng company, so sila po yung gagastos nun, sila po yung magre-reimburse kung magkano yung total na magagastos namin sa pagpapa-health card, including sa transportation, kung magkano po yung mga pamasahe na magagastos po natin. So balik na po tayo sa work mga kaya.
nag-out na po tayo sa work mga kayami. At saktong 10 PM po tayo nag-out ngayon. So sa company namin wala kami grace period na tinatawag. Not unlike sa iba na nag-aantay pa sila ng 15 minutes, 5 minutes pagkatapos ng mall hours. So let's go. Yeah. Tumingin kami ng bahay nung nakaraan dito. Ganda. Dito or saan ba? Dito ba o dito? Ano siya? 12,000. Maganda naman po. Kaya nga lang medyo pricey talaga sa po. Dahil nga po katabi ng kalsada ay medyo mahal po talaga yung upa. Tapos po ay bawal po ang aso. Kaya hindi po kami tumuloy. Yun. Dito po ako napadaan sa may malapit sa barangay hall ng Barangay Katmon sa Hernandez Street. Yan. Medyo sakto lang din naman yung layo ng lakarin. Tapos maganda maglakad dito kasi hindi maputik. Not unlike po dun sa dinadaanan ko na maputik po. Tapos ay may lamay. Yun, so pag dumadaan ako doon sa sobrang puno, nahihiya ako makakidaan dahil pinagtitinginan ka, tapos kailangan mo pang mag-excuse. Yun. So nakakayan dumaan kasi formado tayo, tapos hindi naman tayo kilala, tapos doon tayo dadaan sa harapan ng may lamay. Mga siga po pala rito, mga aso. Yan. May mga apartment din po rito banda. Kaya nga lang sa may bandang gitna ay po, kapag umuulan ay sobrang baha. Hala, may baha nga yata. Very wrong. Baka kailangan natin mag-jeep. Ay Oy. Oo nga. Parang kailangan natin mag-e-bike. Check po natin. Yan, may tubig din po. Yan, mali tayo ng desisyon sa buhay ngayon. Yan, haggard na ang inyong mga kayami. Malapit na po tayo sa bahay. Nandito na tayo sa may tapat ng school. Yun. So isa nga po sa sa going back to my story kanina ay hindi nga po ako dumaan sa may dinadaanan ko usually. Kasi may lamay po dalawa. So isa sa culture shock ko dito sa Manila, kapag may lamay sa labas lang talaga ng bahay nila, yung sa mga eskinita. Kaya kapag naglalakad ako, magugulat ako, katabi ko na yung kabao. Yun. So nakakagulat kasi sa kinlalakihan po namin sa probinsya, kapag may mga lamay ay sa loob po talaga ng bahay. Tapos nasa labas lang yung mga nakikiramay, pero dito po ay nagugulat ako dahil sa mga kalsada, sa mga public area po talaga, nandun po talaga doon po talaga na nakarata yung lamay. May gustong sumalubong pero nakakulong sa kwarto. Ang pangalan ng Scarlett at si Happy. Scarlett! Hala, hyper na hyper yan ah. Hyper na hyper ang baby ka na. Tuwang-tuwa yan kay daddy ah. Kaya pa today? Ha? Kiray? Kaya pa? Kawawa naman po kami Kiray. Bulag na nga. Hindi pa makalakad ng maayos. Yan. Kawawa naman ang Kiray na yan. Kakain na po tayo mga kayami at ang ulam po ay wow, tinola. Bango. Sino nagluto ng tinola? Ikay. Sarap. Oh. Nawala na po ng tulo mga kayami. Magpapakain po muna tayo ng ating mga alaga. Nilagyan din po natin ito ng sabaw ng tinola para may lasa. Para may lasa-lasa ng konti, hindi laging ganito.
Nilagang ano lang to eh. Nilagang atay. So, magpe-prepare na po tayo at nakaabang na po ang ating mga baby. Hala, nagagalit na yan. So, magpapakain na po tayo at nagagalit ng ating isang kapusaan. Oh, tanggol, jungkok. Ito ang Joshua. Isa po yung Ito naman po ang kay Scarlett. kaya pumatay sila. Oo. Ito naman po ang kay Buluno. Mamaya manibuli pa ito. Ito naman po yung kay Happy. Nag-iinat-inat pa. Napakalakas pong kumain ngayon ni Scarlett. Yan po ay sinyalis ng isang buntis. Kapag malakas daw pong kumain ang isang aso na babae ay possibly buntis. Ganun din po yung nangyari kay Happy dati. Sobrang lakas pong kumain. Biglang lumakas kumain. Tapos ay medyo aggressive. Yun. Yung unang pagbubuntis po ni Happy, hindi po talaga namin sigurado kung buntis siya. At napakaliit po talaga ng tiyan. Ayan, tas after 2 months ay lumabas na aking uno. Yan po ay anak ni Happy, ang aking uno. At si Uno naman ang asawa ng aking Scarlett. Galing mo, mauubos na agad So, binamihan po natin ang ulam yung kay Scarlett para masustansya at makakain ng maayos ng mga baby sa tiyan. Yun lang kaya magiging anak ni Uno at Scarlett.